Ayan, ito pala yung napakagandang Davao mga kabayan, no? Ang lapad ng kalsada, malinis. Oh. Tapos wala kang nakikitang mga sagabal sa taas, no? Wala na pong mga kuryente na nakasabit diyan, mga spaghetti wirings, no? Nandito na po sa ilalim, no? Naka-under cabling na po 'yan mga kabayan. Tingnan niyo po, oh. So wala na po kayo makikita diyan nakasabit na mga wirings. So isurvey natin mga kabayan yung actual, no, na pinangyarihan mismo dito sa ano, yung nangyaring hold up mga kabayan, robbery dito sa may Ilustri. Actually nandito na po tayo sa may ano, Ilustri, no, Ilustri Street, going to guys, ano, Ilustri Mall. Yan po ay papuntang Bangkiruhan. Yan po yung nakikita nyo kabayan. At dito po, bandang kanan, ayan. Dito po yung Ilustri. Ayan, going to Ilustri Street yan, oh. Doon, ayan, corner dito. So diyan may mga ano diyan, may mga police station na diyan, no. May mga police na diyan. So dito, yan. Yan yung pinakamalulumang ano dito, building. Andun yung Pilcris, okay? So dito na tayo makikita mga kabayan na sobrang lapit lang, no, nung pangyayarihan po ng robbery hold up ng ano, Hanas Pawn Shop. Imagine niyo, 140 million daw ang nakuha nun. Isipin niyo yun, ha. O, may katabi pa dito na mga pawn shop din, may Gabby's Pawn Shop. Ayan, may CB's Pawn Shop, ayan, oh. Meron Oro del Sur Pawn Shop, Ibanez Pawn Shop, at yung sa huli, ayan, mayroon itong Pilcris. Oh, di ba? Napakalawak ng Davao City, napakalinis po ng kalsada. So dito po 'yan mga kabayan, no. Ayan po yung Hanas, ayan, oh. Hanas Pawn Shop and Jewelry, Ilustri Branch. Oh, doon. So yan po yung nakikita natin, yung Pilcris. Malapit lang, oh. Tingnan nyo. Doon, yung crossing. Nandito yung Hanas Pawn Shop mga kabayan, na kung saan yun po yung nilooban, no, ng mga masasamang tao at mga robbery hold up. Magtataka ka kung paano nakalusot itong long firearms na rifle na M16. Ayan po yung makaraang ano, lumang Pilcris ng Davao City, oh. Ayan po yan. Oh. Pilcris Ilustri. Oh, yan, oh, Ilustri Branch po yan. Yan, oh, Ilustri Branch. O Ilustri Mall. So magtataka ka mga kabayan, mayroon din police dyan sa kanto. May police visibility, may outpost mga kabayan. Pero magtataka ka, no, bakit at paano nakalusot yung pang-hold up dyan sa Hanas Pawn Shop na yan, na kung saan napakalawit na lang naman dito yung mga kapulisan. And take note, paano nga nakalusot? Paano nakalusot yung armas na yon, yung mahabang M16, at umangkas pa sila, no, sa isang motorsiklo na kung saan sira-sirain naman. Ganun katindi. O may Rosebeer pa dito, ayan, oh. Rosebeer Pawn Shop. Mayroon pang Eurostar Pawn Shop, may Euromain Pawn Shop. Marami pang pawn shop dito actually, no, sa may Ilustri. Ayan, nakikita nyo yan. Ayan, oh, may police, oh, outpost, may substation dito sa may Ilustri. So magtataka ka, paano at bakit nakalusot, no, yung robbery hold up na sinasabi nilang scripted daw, at talagang yung paniniwala ng taong bayan scripted nga, pero ang nangyayari talagang nagkatotoo mga bayan, kasi nga inamin, no, based dun sa balita ng isang radio station o sa balita dyan na kumakarating sa social media, totoo nga, no, na inamin. Ayan, no, na inamin ng isang yung nahuling hold upper mga bayan, na may nagutos daw sa kanila na balak nilang talagang guluhin ang Davao City. So ngayon po, yan po ay nakakatakot kasi, no, alam niyo naman ang Davao City, no, napakalinis, napaka safety. So under the management of Duterte's, no, mayor, vice mayor, at ilang taon na po yan, dekada-dekada na. So magtataka ka na lang bakit grabe ngayon ang mga nangyayari sa Davao.
So ito nga ba isang talagang no napatotohanan na ng isang nahuling hold upper na talagang may nasa likod nila isang kilalang politiko siguro, no, mga kalaban siguro mga Duterte o di kaya kalaban ng mga Duterte doon mismo sa nangyari niya sa kanyang pamumuno sa 2016 after 2022. Alam naman natin maraming nasagasaan si Tatay Digong, no? Kahit napaka-successful po nung nangyaring war on drugs niya, yung pinatawag niya po lahat ng mga kalaban niya doon sa mga droga, kanya-kanyang mga grupo, iba't ibang sindikato. So natatamaan po no sa dahil doon sa kanyang war on drugs. So ngayon baka nga ito ay isang ganti or baka talagang gusto lang talagang siraan yung Davao dahil nga sa nangyari sa kanila nung time sa panahon ni Tatay Digong na kung saan talagang naipit sila, lugi ang negosyo, ang dami nilang problema dahil siyempre short na sila ang daming nahuli, no? At saka nabuko at nabuking pa ito mga malalaking mga kontrabando nila, mga malaking pagawaan, laboratory, mga iba't ibang tunay-tunayadang mga nahuling mga drugs, mga shipment na mga kung ano-anong mga droga. So grabe po ang mga nangyari nung panahon ni Tatay Digong. Kaya naman siguro baka nga isa ito na talagang galit na galit sila kay Tatay Digong kaya gusto nilang makabawi. Yun nga lang, ang taong bayan dito sa Davao City ay hindi naman kasi mangmang. Nakikita ng taong bayan na maganda po ang naidudulot ng pagkaroon ng war on drugs sa Davao dahil nadidisiplina ang mga tao. Nalilesen po yung mga kriminalidad, pagnanakaw, pang-aabuso, panggagahasa, at lahat-lahat na po na krimen ay talagang naiba at nabago yan sa panahon ni Tatay Digong. Yun ang totoo. Pero yung mga bangag na walang alam, kasi ang alam lang nila, gusto lang nilang i-promote ang kanilang presidenting bangag. Mga magtatlong taon na wala pa rin nagawa sa bansa natin, puro na lang sila pera-pera, ayuda, yung mga iba dyan bayaran pa. Kaya huwag na tayong magpaloko. Ayan po, nasa Ilustri po tayo mga bayan Ayan Ilustri, Duterte Street. Ilustri Street, Duterte Street. Di ba? Subukan nga natin ito magkali-survey. Tingnan natin kung talagang solid Duterte ba. Times Square po tayo. Ayan po yung Ilustri Mall. So, nagpapasalamat tayo mga bayan dahil tayo mga solid DD supporters ay never tayong nagkahiwala-hiwalay, no? Tuloy-tuloy pa rin tayo mga bayan at ipaglaban natin, no? Let's protect BP Sara Duterte and President Rodrigo Roa Duterte mga kabayan. Hanggang dito na lamang, and God bless us all. Bye.